Ayan, good morning. Sagutin ko yung tanong ni madam kasi nung nakaraan pa to. Nakalimutan ko. Buti nag-message siya kagabi. Ayan, sinasabi niya may jowa siya daw na Indiano. 2 buwan pa lang sila at saka si Indiano ay sa Pilipinas naninirahan ng 8 taon. At saka marunong na siya magtagalog. So binasa ko lahat ma'am ng message mo para maunawaan ko, para ma-share ko din sa iyo kung mga idea ba. So, sobra daw overthinking yung kanyang jowa, nasasakal na daw siya, tamang hinala, ganyan. Tapos sabi niya, kung seryoso daw ba yun, tapos nagbakasyon daw ngayon sa India yung jowa niya, 1 buwan. Tapos pinapakita daw siya sa magulang at saka sa mga pinsan, ganyan. Okay. Number 1, sagutin kita dun sa overthinking, ma'am. Okay. Siguro yung jowa mo, ma'am, mayroon siyang experience sa kapwa nating kabayan na niloko siya, kaya lagi siyang tamang hinala. Ganun minsan yun eh, kung paano tayo ngayon makipagrelasyon dahil yun sa past natin. So yan ma'am, mahal na mahal ka niyan, kaya nag-overthink siya, takot siyang lukuhin mo siya. Okay? Ang gawin mo ma'am, kausapin mo siya ng masinsinan. Sabihin mo sa kanya na kung ano man yung nakaraan mo, kung may nakaraan ka man, niloko ka in everything, dahil minahal mo ako, dahil jowa mo na ako ngayon, bigyan mo ako ng chance. Huwag mong ikumpara ako sa past. Leave behind yung mga past para hindi tayo magkagulo, para maging tahimik at magkaroon ng peaceful life, peace of mind yung ating relasyon. Kasi sabihin mo, kung i-apply mo sa akin yung nakaraan mo, yung mga experience mo, hindi tayo magiging okay kasi nasasakal ako. Hindi rin, mas maganda sabihin mo na dapat sa isang relasyon may tiwala tayo sa isa't isa, ganun. Kasi ma'am, kahit ako, hindi lang yan about sa jowa, sa tao, nasa tao yan. Kung ano yung past mo, i-apply mo yan sa future or sa kasalukuyan. Natatakot siya, mayroon siyang phobia na baka niloko siya, ganto ganyan. So, ang mabuti niyan ma'am, kasi mababait naman mamang Indiano. Mahirap lang talaga silang paliwanagan, paulit-ulit, sasamahan mo ng dasal bago yan nila maintindihan. Sabi mo sa kanya na kung ano yung past mo, hindi ako ganun, magtiwala ka sa akin. Total, pinili mo ako na mahalin, tayo yung magjowa ngayon, magtiwala ka sa akin. Kung ano yung past mo, hindi naman ako ganun. Hindi naman yung porque ginawa sa'yo ng past mo, mangyayari na ngayon. Kung hindi ka magtitiwala sa relasyon nating dalawa, hindi tayo magiging masaya, magkakaroon ng peace of mind. Kulang lang yan sa sa pagkausap, ma'am. Okay? Tapos yung sabi mo na seryoso ba siya, ipinakilala ka sa magulang. Totoo to, ang mga Indiano, ipapakita ka niya sa magulang sa video call, sa mga kaibigan niya, sasabihin niya lang friends. Bastos yung mga yan. Kahit ako noong unang pinakilala ko ng asawa ko, jowa ko na yun, friends. Bastos. Kasi hindi sa kanila uso ang relasyon, hindi sa kanila ang magjowa-jowa. So, yun parang, yan ay seryoso ma'am. Binibigyan niya lang ng hint, yung parang ipinapaano lang niya unti-unti sa magulang niya na mayroon akong ganitong kaibigan, ganyan. Kumbaga yan, sa kanila kasi ma'am, depende sa lalaki ha. Sa mga Indiano ma'am, hindi sa kanila basta-basta nagpapakilala, kaya nga pag nagpakilala sa kanila seryoso na, yun na yun. Pero, meron din namang mga Indiano na sanay na magpaulit-ulit magpakilala ng mga babae sa kanilang pamilya. Pero madalang yun ma'am, siguro mga 5 to 3% lang ng family na Indian. Kasi sa kanila bawal yun. Bawal sa kanila yung magpapakilala ang mga anak nila ng iba't ibang babae sa pamilya. So meaning to say, ipinakita ka sa video call sa kanila, kumbaga binibigyan niya ng ano man tawag doon, hint, yung yung pamilya. Parang idea. Yan, binibigyan niya ng idea yung pamilya na mayroong ikaw. Ganun. So, mahal ka yan, ma'am. Kaya lang, praning talaga po ang magmahal ang Indiano. Mapaparaning talaga sila. Ang mga Indiano, ma'am, obsessed. Obsessed sila. Tapos, possessive sila. Talaga agresibo. Kasi, pag mahal nila ganun, especially kung halimbawa naka-experience pa yan ng Pilipina na naloko siya. Kaya talagang ganyan siya. Ang maganda niyan, ma'am, kausapin mo siya, explain mo siya na kung ano man yung past mo, kalimutan mo na yun. Bigyan mo ko ng chance para may pakita ako sa'yo na mahal ako, anis ako sa'yo. Wag yung gantong nasasakal ako, mag-away tayo lagi. Alam mo, normal sa Indiano yan, ma'am. Kami din asawa ko sa 1 linggo, nung magjowa pa lang kami, walang 1 linggo na hindi kami magkaaway. Lagi ko siyang binablock kasi naririndi ako, ma'am, naririndi ako. Pero hindi naman siya tamang hinala, kaya lang, naririndi ako sa mga nakakasakal minsan. Pero kasi kung mahal mo yung tao, ma'am, tulungan mo siya na maunawaan ka. Kasi may mga pinagdaanan sila na hindi natin alam.
Ganun po. Ang masasabi ko lang, kaya siya ganyan, number one, baka nakaranas siya na-experience siya ng, yun nga, niloko siya, ganun. Pangalawa, mahal na mahal ka nga. Ganun talaga po ang mga Indiano. Baliw po talaga sila magmahal. Gusto na talaga sila lang. Tsaka ano sila ha, yung dudugtong yung part to. Ano sila ma'am, papansin. Gusto nila, lahat ng attention mo, pansin mo na sa kanya. Ganyan po talaga sila. Normal po yan sa kanila. Kaya lang ipapaliwanag mo sa kanya na mayroon din ako sariling buhay, may trabaho din ako, may ganito. Ganun. Pero okay po yan. Parang, una, mahal ka talaga. Pangalawa, may takot siya siguro sa mga nangyari sa kanya sa past. Pangatlo, binigyan niya na yung pagpapakita sa'yo sa video call. Binigyan niya ng idea yung pamilya na mayroong ikaw. Ganun po yun.